play, saan siya nanggagaling, at paano kayo nakaka-relate or hindi nakaka-relate sa kanya? Maybe we can start with JM. Hello, I played the role of Julius. Isa po siya messenger sa isang law firm. Kapatid din po ni Kuya Buboy. Pero magkaiba kami ng nanay. Ayun po, na akusahan siya na mali sa eventually dun sa story. Nakusahan siya na mali at nakulong. Nakilala niya yung mga tao sa loob ng kulungan at na-in-love siya dun sa ugali at pagkatao ng mga tao doon. Kaya pinanindigan niya na paglabas niya, tulungan niya itong mga tao. Paano ka naka-relate? Paano ako naka-relate? Siguro may nangyari rin sa past ko na nakulong ako sa isang controlled environment, and hindi rin naging madali yun sa buhay ko. And like Julius, yun din yung nangyari sa kanya. Good evening po ulit. Sa pelikulang Celda 3, I played the role of Attorney Aika, isang baguhang abogado. Katrabaho ko po si Julius sa isang law firm. And magiging, hindi lang malapit na kaibigan, pero isa na rin sa mga talagang instrumento, tutulong kay Julius at sa iba pang mga kasamahan po niya na naging kaibigan po niya sa kulungan, yung tinatawag kong Tropang Tolonges. Parang nakapag-form po sila ng group doon. So, isa si Attorney Aika, the role I play, natutulong po sa kanila para makamit ang hustisya. So, siya ang magre-represent po dun sa, aside from Julius, dun po sa Tropang Tolonges. So, we'll see po kung gaano kagaling si Attorney Aika. So, yun, as part of the friendship, magkakaroon din ng parang love interest na angle po between Attorney Aika and Julius. So, tingnan din natin kung saan din po mapupunta yung kanilang kwento. Paano po nakarelate? Paano po nakarelate? Siguro, of course, hindi naman po kailangan maging abogado para makarelate po sa role ng isang abogado. Pero siguro, in terms of yung kung paano po ako nakarelate is, siguro, kung ano po yung right natin, syempre nakaka-relate po ako na yun po yung ating ipagsisigawan. Kung ano po yung tama, kung ano po yung legal, kung ano po yung nararapat, doon po ako nakarelate. Yung talagang there's always that need or that yearning to seek justice. Lahat po yan sa atin, meron po yan. Kasi ayaw po natin nang naloloko po tayo or napagsasamantalahan. Kung ano po yung karapatan natin, yun yung ating gustong ipaglaban po. So definitely relate po doon sa quest na yun, doon sa talagang anong tawag dyan, yung lakas ng loob para talaga ipagtanggol ko ano po yung tama. So, aside from that, yun yung pinaka-relatable po talaga. I played the role of Lando, the half-brother of JM. And ang business ko lang dito po is buy and sell ng kotse. So, absorbed with myself. So, wala talaga kaming consistent or constant communication, at malaki ang parang I feel guilty about wala akong masyadong time para makapag-bond sa aking kapatid until nangyari sa kanya ngayon. And I try to go out of my way to help my half-brother and si JM. So yun, how do I relate to the role? May mga my father was a lawyer, so I deal with the mga cases na ganyan palagi ko napapakinggan, and every day in and out of the office ng father ko, napapakinggan ko yun. So paano yung, kasi he was imprisoned
wrongly he was accused. Yung allegation sa kanya mali. But of course yun nga, you have to, you need adequate proof to substantiate the allegations. So yun ang hinanap, kailangan matulungan ko to. So naniniwala ako sa kanya na siya ay tawag ito, not guilty do sa allegation sa kanya. So I believe, I trust in my brother. So tinulungan ko siya. Yun lang. Sana naintindihan niya. Okay, huling tanong ko po para kay Direk. Direk, kailan niyo to ginawa at saka anong nangyayari sa buhay niyo noon or sa lipunan nung time na yon? At inasahan niyo ba or naisip na by the time ipalabas to, napaka-timely na nung mensahe ng movie? Alam mo, kanina pinag-uusapan namin sa kwarto, no? Na nagkataon lang na very timely na ganyan yung sitwasyon ng bansa natin ngayon na nagsisik tayo ng justice sa iba't ibang bagay. Pero nung ginagawa namin to, it's purely gumagawa lang kami ng pelikula na may mensahe kami gustong ibigay sa publiko. And wala namang sitwasyon na pinagbasihan that time. So, nagkataon lang po. Nagkataon lang. Salamat po. Thank you. Boy, so kamusta ang pakikipagtrabaho sa isa't isa for the first time? On the set, may nakilala ba kayo sa isa't isa? Ako, bitin nga ako eh. Oo, I'm looking forward na sana makatrabaho pa ulit sila. I mean, I feel so honored makatrabaho. These are incredible actors. Itong mga kasama ko. Magagaling. Sana sabi ko nga, makatrabaho ko pa ulit sila. In the near future. Ibang pelikula, ibang kwento. Zelda 4 naman. For a change. Ayan, Carla, coming from the Cesar Yes, Montano. it's such an honor. Hindi lang po yung kaming tatlo ha, but collectively, ang ganda po ng casting eh. Kasi talagang handpick po na ang vast. May taga-teatro, may taga-ABS-CBN, TV5, GMA. Ang ganda po, ang ganda. Ang ganda po ng ensemble niya. And tama po si Sir Cesar, bitin po yung experience. Of course, hindi naman po lahat kami talaga nagsama-sama sa mga eksena. Given ako po, syempre more of yung sa role ni Julius, played by JM po yung aking mga nakasama sa eksena. Pero ang ganda po nung maganda po yung kanya-kanyang personality, kanya-kanyang characters, and nag-enjoy po kami ng husto. So honestly, tama po si Sir Cesar na it's such an honor, a privilege po, and hopefully makawork ko po sila ulit kasi bihira lang po yung ganitong opportunity na nagsasama-sama po kami, iba-iba pong background, mga ganun. So masaya po. Si JM, di ka ba parang na-intimidate kasi award-winning actor, legendary. And then, marami siyang na-eksena mo. Sobra po akong kinilig nung nakita ko si Kuya Buboy. Talagang idol ko po talaga si Kuya Buboy. And kay Miss Carla na starstruck ako nung una ko siya nakita. Medyo nahirapan din ako ng slide. Pero sobrang blessed ko talaga na maging part nitong movie. Ayun, working again with Direk GB. And working with Kuya Buboy and Carla. Sobrang blessed talaga. Sobrang dami ko natutunan yung work ethic nila. Sobrang professional. Yun po. Direk, paano po yung casting na buo? Kasi sa support mo, you have Perla Bautista, Victor Neri, Aaron Villaflor. Paano po nabuo yung casting? Yung sinabi nga ni Carla, handpick ng buong cast ng Zelda 3. Talagang pinag-isipan namin kung sino yung sakto, yung bagay. And then, may mga trivia dyan, like kunyari si Victor Neri. Si Victor Neri kasi nung bumalik yan sa akin yung unang pelikula niya nung bumalik siya. From the US? 2009. Pagbabalik pelikula. And then, nakita ko yung relasyon na Victor Neri and kay Cesar sa Utol. So sabi ko, Utol. Kailangan ma-cast natin si Victor. So, ayun, handpick talaga yung bawat isa. Sila Aaron, sila Jeff Tam, sila Tanjo, sila Perla Bautista, sila Johnny Revilla na lagi kong kasama.
Mickey Ferriols na kasama natin din sa Viva. Maraming pelikula rin kami pinagsamahan ni Mickey. So, karamihan sa kanila, one way or another, nakatrabaho ko na rin. Ang first time talaga lang sa akin na makatrabaho is Carla. Si Cesar naman, musical kami natin nagkasama nito. So, iba naman to pelikula. So, first time ko rin kay Cesar sa pelikula. So, ayun. Thank you, Direk. Una mo tong Sinag Maynila, how do you feel? And of course, may awards night. May Best Actress category. What can you say about that base sa husay na ginawa mo dito sa pelikula? Wow, grabe naman po. Thank you. Actually, very surprising po nung nalaman kong parte po siya, isa siyang feature film ng Sinag Maynila. Sabi ko, wow, what an honor. Parang ngayon lang po actually ako nagkaroon ng pelikula na naging parte ng Sinag Maynila. First time po na maging parte nitong ano na to. Kaya milestone po siya sa akin. That alone is an award already. Hindi nga po ako gaano familiar sa awards night eh. Hindi ko po siya masyado iniisip. Talagang focus po sa pag-promote, dun sa mga magiging screening schedules namin, mga cinemas, kung saan po kami lalabas. So yung awards night, hindi ko po gaano masyado iniisip yun. Pero of course, wala naman po akong expectations. I'm hoping for the best for Zelda 3. Pero sana, mas dun po ako sa mapanood po talaga siya. Than, earn po kami ng awards or ako recognition or anything. So, mas dun po ako sa focus na ma-promote po namin ng husto at mapanood po talaga siya. And my second question is, since your movie is about truth, justice, injustices na nangyayari nga sa ngayon, at ikaw, Carla, because of your pagiging vocal sa mga makabuluhan mong advokasya, tinagurian kang patron saint of the concerned citizens. Anong masasabi mo tungkol doon, Carla? Blessing po ito. Parang sabi ko, it's meant to be. Tama po yung relating to the question earlier na nagkataon po. Nasa panahon ngayon na lalabas po itong Zelda 3. Very timely po siya. So all the more, well, I'm hoping na maging, in a way, parang ma-encourage po namin yung viewers. Kung manunod ng pelikula na piliin po ang Zelda 3. Hindi lang po dahil timely siya, pero honestly, injustice happens every day. Kahit naman sabihin po natin walang nangyayari ngayon sa bansa natin, applicable naman po siya, relatable naman po siya anytime. It happens every day, ang injustice po. At dapat everyday po nating pinaglalaban kung ano po yung tama. Comment mo dun sa title mo, Carla. Patron Saint of Patron Saint of Concerned Citizens. Hindi ko po alam saan nanggaling yan, pero nagbabasa ko nga po yung Patron Saint of Concerned Citizens. Basta ako, ang lagi ko lang po sinasabi is, of course, ako naman po ipaglalaban ko kung ano yung tama. Kung merong injustice man or makapuluhan na dapat pong ipaglaban, ipagtanggol, gagamitin ko po yung aking boses talaga tsaka pangalan. May opportunity po akong ganun na pinakikinggan po ako. So I try my best na gamitin po ito sa tama at ipaglaban ko ano po yung nararapat po. Ayun. And for my last question, nabanggit mo nga kanina may love angle kayo dito ni JN. Yes. Sa tunay na buhay, Carla, gaano ka kasaya ngayon? Ay, masaya. I'm happy where I am now. Ang dami na pong nangyari actually in the past few years Parang blessing over blessing over blessing. Mas nakakapag-focus po sa family. I moved into my dream house. Dire-diretso naman po thankfully ang mga projects, both on TV tsaka sa pelikula din po. Dumadami po ang aking mga alagang aso. So ang dami pong blessings. Hindi naman din po ibig sabihin na walang mga pagsubok, walang problems, meron pa rin po. Pero masayang-masaya. Kumbaga, kung titingnan ko po yung mga nangyari sa akin in the past, no? Parang masaya po ako, grateful kung nasaan po ako ngayon. Kung gaano ako kasaya, at peace, yung mga ganong bagay. Tsaka po fulfilled. Ang puso mo, kumusta? Anong Okay kulay naman. ang puso mo ngayon? Okay naman po siya. Okay naman po. Buhay pa rin naman po yung aking puso. Okay naman po siya. Masaya po ang aking puso. Maraming dahilan para maging masaya po yung puso. Ayun, thank you, Carla. Thank you. Congratulations sa film. Po nating hindi napapanood si The last movie was The Blood Brothers. Medyo na rin. That was probably last year. or 2 years ago.
By choice po ba yon or nagiging mapili na po ba kayo ng pelikula? Siguro kasama na yung pagiging mapili dahil tapos na tayo doon sa tanggap na lang ng tanggap kung ano man eh, di ba? For me, dapat as an actor kasi you have responsibility sa audience mo. Kasi dapat merong mensahe yung pelikulang ginagawa mo. It's our responsibility how we educate the people, how we educate our audience. Hindi yung basta, gusto ko, kita ako dyan, okay, ang gagawin ko na yan. No. But para sa akin, dapat may substance yung pelikula. Meron ka na ibibigay, meron na iiwan na mabuti sa puso ng isang tao, doon sa audience. At dahil doon sa pagpanood ng pelikula, they become a better person. They learn something from it. Dapat ganun. For me. And then, nung in-offer po sa inyo to, ano po unang yung reaction? Bakit po kayo napapayag tanggapin ang Zelda 3? Aba, all-star cast to eh. Ang daming matitinding artista dito. And yung kwento niya, it's about injustice. Kasi maraming I know a lot of people, yung mga nakakulong. I do that eh. I normally spend my birthday sa Bucor. Doon ako nagpa-party. Kasi doon mas may kabuluhan. Kasi papakainin mo pag may birthday ka, karaniwan, di ba? May pagkain naman sila, may busog naman talaga sila. They have money to buy food. Pero doon ka mas kailangan eh. So, I'm trying to say, my point is, marami pong nakakulong na hindi dapat nakulong, na hindi po dapat nakulong, hindi guilty. At marami na naman sa labas na dapat nakakulong. Yun na. Oo. Oo. Dito sa bansa natin. Oo. So, talagang itong kwento na to nakakatuwa po. I feel so privileged to do this film. So I thank our director, Direk San Pedro for offering this to me. Maraming salamat. Mag-name names ka daw. Sabi dito, may nagbubulong. Joke. Gusto niyo mag-name names? Yeah. Pag-iisip ako ba? Biglang bawi. Teka muna, bago si MJ, si Jerry Olea muna. Jerry. Natanong na tuloy yung ibang mga kay Cesar, parang hindi pa naman siya ganun katanda. Hindi naman ganun Siyempre, isa rin naman yan sa mga kumbaga sa MMFF, isa sa mga may Hall of Famer. Tapos sa mga pelikula niya talaga noon pa Ismael Bernal, Marilo Diaz-Epaya, talagang mga makabulang pelikula ng yan. Oo. Alam mo, Carla, itong dalawa. Hindi ka pa pinapanganak. Hindi ka pa pinapanganak. Masyado ka mag-aala. Kasama ko na yung dalawa. Oo, hindi. Kanina, nasa trailer naman, yung sinasabi, katarungan, katotohan. Ngiti ng ngiti kanina si Cesar, nagsasalita si Carla, napapangiti ka doon sa mga sinasabi niya. Bakit? So there's so much truth about what she was saying. Totoo naman yun eh. Totoo yung sinasabi niya. And nakakatuwa yung ginawa siyang patron saying. At saka to fight for righteousness is what we need to do. You have to fight for righteousness. Kahit ano pang mangyari sa'yo. A very good example to that, yung si Charlie Kirk. Di ba? Pero polarizing din. Polarizing din, meron din mga Yes, polarizing din yun, of course. But, siyempre, yun yung mga faith yun. Faith yun. But, of course, the righteousness, ang righteousness, makukuha mo naman yan eh. Sa ating great God naman galing lahat yan eh. So, doon nagsimula yan. So yun, I was smiling dahil at the same time, I'm learning. I have a lot of growing up to do. So kahit sa kanila natututo ako and I'm so happy to learn something. Bago yun sa akin eh. Si JM naman, anong reaction mo dun sa, kumbaga yung mga ganito na pag-usapan sa panahon ngayon? Opo, medyo nakaka-trigger na yung mga nangyayari ngayon sa bansa natin. Dami ng
paano ba? Paano ko ba sabihin na abusado? And siguro, I'm hoping na sa pelikula po namin, may mensahe kaming may bigay at may mapulot din po yung audience natin with regards nga po dun sa nangyayari sa bansa natin. Yung follow-up ka na rin lang yung kanina, last question ko, for you and Carla. Meron ba kayong papangalanan na gusto nyong makulong? Kung sino lang gusto makulong? No comment. Ako marami po. Pero more on para safe po tayo. Yung mga animal abusers, yan. Yan po ang aking focus. Naku po, araw-araw po yan. Naku, napakadami po nagkalat. Of course, merong Animal Welfare Act. Alam po natin yan na may rights po ang animals. And hindi man po natin alam lahat, pero everyday meron din pong injustice na nangyayari when it comes to animal welfare. So sana lahat po sila makulong. Sana lahat po sila magbayad ng multa. Minsan, pangit man po sabihin or isipin na kung paano po nila inabuso yung hayop, sana ganun din po yung mangyari sa kanila. Mga ganun pong bagay. So marami po mga animal abusers. Sa politics ay, iba na lang po sasagot doon. Thank you. Limited lang po kapag sa Sinag, Maynila. Pero very thankful na rin na kasama po siya. Pero para po sa wider audience po natin? Siyempre kasama sa plano na ma-stream din tayo eventually. And then, kung saan man makarating itong pelikulang to, ipapasa Diyos na lang natin. Sa akin, one step at a time, Sinag, Maynila muna tayo. And I'm hoping for the best para sa pelikulang Zelda 3. For the 3 actors po, right now po that what happening in their country, alam naman po natin may pagka-social relevance din po yung pelikula. Pero sa inyo po as an individual, parang meron na rin po ba kayong realization of what happening in our country na may connection din po sa atin bilang individual citizen? Lalo na po you are working, nagbabayad tayo ng taxes, something like that po. Tapos every time that we're buying the groceries, in the restaurant we're eating, meron pong kinakalta sa atin for the community. Ano po yung realization niyo po ito? Okay. Well, siguro sasagutin ko to as from my own experience. Dahil mas matagal, mas nauna ako sa kanila dito sa mga artista ito sa mundong ito, sa pagsilang, sa aking mga nasagap at natutunan. Tayo kasi mga Pilipino, itong sa nangyayari niya, this is the product of our kabaitan. Masasabi ko kabaitan. Alam mo, pag sobra kang mabait, masama. Lahat ng sobra, masama. Ang Pilipino, mabait, kailang sumobra. Inano natin, kinonsinti natin yung kamalian. Why am I saying this? I'm pretty sure, sasang-ayon kayo if I say, marami sa ating mga leaders na dapat hindi sila leaders. Because they cannot lead with righteousness. Correct? Pero, sino nag-upo sa kanila? Tayo. So, do you hear in some provinces, isa pa nga, nagko-compare pa yan, pag eleksyon, magkano kinita mo, magkano ka binayaran? We are selling our souls. Sana panood yan ng mga voters ngayon. We are selling our souls for how many years? 5 years lang ba? 10 years lang ba? No, longer than that. Naging kultura na natin ito. Hindi to hindi to minsanan lang. Kultura, ugali na natin. Ang hirap tanggal pag sinabi mo sa, oy, lalo na mga mahihirap nasa probinsya, pag sinabi mo ibenta, tapos may offer sa kanya, ang boto niya 10,000. Isang boto mo. Ba? Pambili mong bigas na to, at saka di ba? Of course, these voters thinking about kung ano yung kakainin nila ngayon at saka bukas. But they're not thinking kung ano ang magiging future ng anak nila at ng apo niya. Nandito lang tayo sa araw na to .
dapat ang mga iniisip natin kung ano yung magiging future din ng anak natin, ng apo natin. And we should never sell our votes. Next time po, sana sa susunod na eleksyon talaga. Kasi we need, at saka at the same time, above everything, this country needs healing. Kailangan gamutin ito. And according to the scripture, we should humble ourselves and pray together for this sakit ng bansa natin to. So cancer, oo. But kailangan we should humble ourselves and pray na sana mahil itong bansa natin at magbago tayo ng disposisyon sa buhay. Yan po. Yan lang. Yun. Agree po, it's a never-ending cycle unless we step up, use our voices, and say enough. Parang ganun po. Hindi naman po ito bago. Kahit hindi man po kasing viral ngayon, nangyayari po ito. Ilang taon na po, ilang dekada na po, ilang generations na po, hindi po ba? Ngayon lang po talaga siya medyo nabibigyan ng pansin. So ako honestly, in a way, I have hope sa younger generations. Nakita naman po natin yung results ng recent elections po. So, yung bulk of the voters na po, of course, are the younger ones, millennials, Gen Z onwards na po yan. So, kahit papano, kahit parang nakakawalang gana po, kahit parang hopeless na po yung ating sitwasyon, I'd like to cling on to that hope po dun sa mga younger pa, na maging wiser po tayo, matuto po tayo. Hindi na po excuse ang pagiging ignorant or walang alam. At saka kahit papano sa kanila po ako kakapit kasi they know what is right. And mas vocal po sila ngayon. So sana po tuloy-tuloy lang po no, yung pagboto po ng tama, pag-exercise po ng kanilang rights. And of course, hopeful pa rin po, kahit nga sabi po natin, ang hirap mong mahalin Pilipinas, hopeful pa rin po na kahit papano sandali maitigil na po ito o magkaroon na po talaga ng pagbabago. Yung significant po na may managot na po talaga, wala na pong makakalusot, at magkaroon po tayo ng pag-asa na mabawi po natin kung ano po yung nakuha sa atin. Ang hirap pa sundan ng sinabi nila. Ang gaganda po ng sinabi nila. Pero ako, masaya lang po ako na nabibigyan na po ng pansin ngayon yung nangyayari sa bansa natin. Pero ang kinalulungkot ko is puno ng galit kahit saan ako tumingin, kahit saan ako pumunta. Nag-worry ako na baka hindi natin makita yung hope na sabi nga ni Carla, may hope. May hope tayo. At sana makita natin yun. Kahit punong-puno tayo ng galit, punong-puno ng rage, pagod sa nangyayari dahil nga tama, dekada na to, ilang taon na nangyayari sa atin to, ilang beses na tayo niloloko. And yun lang po ang aking prayer na makita natin yung hope and masolusyonan natin itong problema ng bayan natin. Ang rally, kabinet kanan ng rally. Do you intend to participate po sa mga ganitong kilos, protesta? Ako po, willing po ako basta wala akong trabaho. And yun nga po, I'm hoping na maging peaceful kasi marami rin po ako nababasa na mga kapulisan din natin na sila rin naman is against corruption and natatakot din sila na baka may mangyari sa kanila or baka may mangyari sa mga nagpo-protesta sa atin. So kung ako po yung pupunta doon, it's just to make myself heard, hindi po makasakit o makatapak ng ibang tao. Ako po, honestly, I cannot attend any of the protests or what. May schedules po ako sa araw na yun. Gustuhin ko man po. Pero alam naman po ng tao or ng public, no, ng aking mga followers, ng fans, kung saan po ako talagang, di ba, nakatayo. They know my stand and all that.
hindi man po ako magiging parte or hindi man po nila ako makakasama, of course, they have my full support. And like JM said po, sana maging maayos po, no? Maging safe po at peaceful yung kaliwat ka ng mga protesta po sa Linggo. Pero karapatan naman po yan ng mga tao. So kung saan po sila, saang lugar po, kung anong posisyon man po nila, nire-respeto ko po yun, supportahan po sila, basta nasa tama po tayo. This protest is very important kasi dito natin pinapaalam na hindi tayo sang-ayon sa nangyayari sa ating bansa. So, hindi lamang para sa buong bansa, hindi rin sa ibang bansa malaman nila na we're not agreeing, we don't agree to what is happening or being robbed. So, kailangan talagang magprotesta. Even the President himself is supporting the rally. Actually, I saw it. So, dapat talaga tayo sumali dito. Eh, mismo Presidente nga natin is sumusuporta is not disagreeing with it. Sabi niya, tama ito. Mali yung nangyayari at sumusuporta. So, dapat lahat tayo sumuporta dito sa rally na to. Lamang po. Ng paggawa mo ng Cerdotres, mga challenges also. Can you share with us? Nag-start kami noong 2023. Kausap ko yung producer namin, si Mr. Alex Rodriguez. And parang he wanted to do something na pelikula na may action, na may kabuluhan. So doon nagsimula yun. And then naggawa kami ng story ni Eric Ramos. And then yun, after nung minadali na nga namin yun para masimulan na agad yung pelikula. Ngayon, tapos nagtuloy-tuloy na hanggang sa nag-casting na kami. And nabuo yung, ang tawag nga dyan eh, powerhouse cast daw kami. And sobrang thankful ako na nabigyan ako ng opportunity nung aking partner nga si Sir Alex Rodriguez na binigyan laya ako na makapili ng mga artista and sinuportahan niya ako sa pagkuha sa mga artistang feeling namin nababagay at kumbaga pasok dun sa tema, sa storya. So, ayun po. You're bad, you're really bad. So, bakit ang husay-husay mo, lalo na sa mga kontrabida roles? Hindi po. Grabe naman. Salamat po. Siguro hindi po hinuhusgahan yung character na binibigay sa akin. Mapa-villain, mapa-bida, mapa-maliit man siya na role. Yun yung number one ko pong hindi ginagawa na mahusgahan siya. Kasi mas na-explore ko siya pag mas naiintindihan ko siya kung bakit niya ginagawa yung mga bagay na ginagawa niya sa text, sa script po. Nilalagyan ko po siya ng backstory. Kung kamusta ba siya ng pagkabata niya, may trauma ba siya, may mga pinagdaanan ba siya ganito, bakit niya nagagawa to, ganyan, ba't mainit yung ulo niya, bakit siya lagi sumisigaw, bakit hate niya itong mga ganito. Para lang po may reason po ako na makapitan pag inaarte ko na po siya. Thank you. Ako, Discovery. Discovery. Wala lang. Sobrang humble lang po nila. Never kong naramdaman kay Kuya Buboy na isa siyang, alam naman natin, legend na talaga si Kuya Buboy. Pero hindi ko po yung naramdaman sa kanya sa set. Sobrang pong bait, sobrang grounded. And with Carla, isa nga siya sa tinitingnan ng leading ladies ng GMA. Hindi ko rin po yung naramdaman sa kanya. Sobrang gaan po katrabaho. And sobrang generous sa mga eksena po. And I'm really lucky, really happy to be working with them po. To have worked with them po. Discoveries po, kaunti lang naman po pero hanggang ngayon naaalala ko pa rin po. Kay Sir Cesar, talagang game, kumbaga,
dala niya yung A-game niya kapag nasa trabaho po. Alam mong pinaghandaan niya po ng mabuti na ikaw po yung mahihiya kung sakaling nabulol ka man po or nakalimutan mo yung line mo. Talagang he is respected for a reason and he is a legend for a reason. Kahit kaunti lang po yung aming eksena sa pelikula. Si JM naman po napakatahimik na tao, pero palapiro po siya, mahilig po siya mag-jokes. Hanggang ngayon naalala ko pa rin po yung kahit sobrang serious po na, akala nyo, naku, ano kaya iniisip, ganyan. Tapos biglang magbibitaw po ng joke. So may mga ganong moments po siya, yung mga discoveries po. Kay Direk po, na-discover ko po, unang-una po yung spelling pala ng San Pedro niya po is S-A-M-P-E. Siyempre, sisulat ko, hindi pala San Pedro, San Pedro pala. Mali. So, binago ko yung nakasulat sa cellphone ko. Yung una yun ang first discovery ko. Tapos po, talagang napakagaang katrabaho nitong director na to, GB. I'm looking forward na makatrabaho ko ulit siya. Napakagaling, maayos, malinaw kausap. Importante yun yung malinaw kausap ng director. Si Carla naman po, akala ko po maganda si Carla. Yung pala po, saksakan ng ganda. Bukod sa napakagaling na artista. Tama po yung sinasabi niya, parang mataray. Pero napakabait po, napakagaang trabaho. Tama yung sinabi po ni JM. And then looking also forward again to work with her. Sana mayroon mas mahaba pang trabaho kami magawa in the future. Si JM naman po, napaka-soft-spoken, napakabait. Ganon kasimple lang siya, pero napakagaling. Tama ka, Maria. Napakagaling na artista. Kasi ni-review ko lahat eh. Siyempre, ni-research ko siya. Ito yung mga, galing ito. Iba to sabi ko Iba pala, hugot nitong malalim tong artista na to. And I look forward to work with him again in the near future. And I feel blessed to work with them. Lubos po kami ulit nagpapasalamat sa inyong lahat sa oras ninyo at nabigyan nyo kami ng oras. Sana po supportan niyo po ang Zelda 3 sa Sinay, Maynila. Salamat po na marami. Thank you, Sir JM. Next is Carla Piana. Yes, good evening po ulit sa inyong lahat and thank you po for your time. Ngayon pala po nagpapasalamat na kami para po sa inyong tulong, sa inyong support po sa aming pelikula. Sana po through your help, mas marami po ang makaalam tungkol sa aming pelikula at marami po ang manood kapag showing na po ito in 5 days na lang po, September 24 to 30 po in selected cinemas and screening time. So we're really hoping for the best for our film and we're hoping for your full support po. Thank you po ulit. Thank you, Ms. Carla. Of course, Sir Buboy. Again, thank you so much for coming out tonight. We are humbled for your presence para sa pagsuporta ninyo. And we are kiniklaim na po namin ang inyong suporta na gagawin pa. Maraming salamat po. May God bless you. Yes, thank you everybody.